Namula ng manalasa ang bagyong Yolanda pero nakatenga pa rin ang maraming donasyong relief goods sa Cebu International Port. Kasama sa mga ito ang mahigit 100 container van ng bigas. Ayon sa DSWD, hindi raw nila makuha ang mga donasyon dahil kulang pa raw sila ng importation permit. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Nitong mga nakaraang linggo, kaliwat kanan ang natanggap na reklamo ng Department of Social Welfare and Development tungkol sa mga nabubulok umanong relief goods na para sana sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Imbis daw kasi na makarating sa mga dapat makinabang, nakatenga lang ang mga donasyon. Kabilang sa mga inirereklamo ang pagkakatambak ng mga relief goods sa Cebu International Port. Kasama na rito ang 175 container vans ng bigas na donasyon ng bansang Algeria. Depensa ng DSWD, hindi naman nabubulok ang mga donasyon. Natagalan lang umano ang releasing ng mga ito dahil kailangan pa raw ng importation permit galing sa National Food Authority Central Office. At habang nananatili sa pantalan ang bigas, nagbabayad ang DSWD ng fee para sa paggamit sa mga container van. Sa ngayon, aabot sa 500 hanggang 1,400 pesos ang binabayaran ng DSWD sa bawat container kada araw. At kung lalampas sa 30 araw at di pa rin nakukuha ang kargamento, may dagdag na namang babayaran ang DSWD sa shipping company na nagmamay-ari ng mga container. Mahigit 3 buwan nang nakatenga ang mga ito sa pantalan. Sa shipping agency, nga dapat makuha na mo. Well, kung dili kayo makuha na mo, nananay, main ko na siya o limurahe sa shipping, paggamit sa container vans nila. So, ingon na ang sitwasyon nga nung nagtikadako. Tansya ng DSWD, aabot sa mahigit 14 na milyong piso lahat ang magagastos nila dahil lamang sa pagkakatenga ng donasyong bigas. Nitong Biyernes lang, nagbigay na raw ng 10 milyong piso ang DSWD. Wala pang pahayag ang NFA. Bukod sa rice donation, may pinoproseso ang DSWD na 16 na container vans na may lamang relief goods galing sa 10 iba pang bansa. Mahigit 1 milyong piso ang kakailanganin para lang makumpleto ang releasing ng mga kargamento. Habang nangyayari ang mahabang proseso, pilit pa ring bumabangon ang mga biktima ng bagyong Yolanda lalo na sa Leyte. Marami pa rin ang nasa evacuation centers at nangangailangan ng pagkain. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.